Mga kagabay, magandang hapon, magandang gabi, magandang umaga, magandang tanghal. Saan man tayo naroon, anuman ang ating mga ginagawa, una digit sa lahat, ating iaalay ang ating mga sarili sa ating Panginoon. Sa loob lamang ng ilang mga sandali, ating damhin ang presensya ng Diyos. Sumasa atin ang pagpapala, ang biyaya, ang pag-ibig, at ang kapayapaan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo, na bubuhay at naghahari, iisang Diyos, magpasa walang hanggan. Mga kagabay, kung kabutihan ang pag-uusapan, talagang sadyang makipot ang daan patungo sa kabutihan. Nais nating magpakabuti, nais nating hindi magiging masama, subalit mahihirapan tayo. Samantalang sa paggawa ng masama, imaluwang ang daan patungo sa kasamaan. Madali tayong matukso sa mga paggawa o pagsunod sa hindi magandang mga gawain o bisyo. Tulad na lamang halimbawa, araw ng linggo, may pangako tayo na magsisimba tayo sa araw ng linggo. Pagdating ng araw ng linggo, para bang tinatamad tayo, tinutokso tayo, gagawa tayo ng maraming dahilan. Ngunit kapag darating sa atin ang tawag ng isang kaibigan o ng isang kakilala o kabarkada, ano man ang tawag sa kanya, at yayain tayo sa sugal, sa bisyo, sa inuman, madali tayong, parang wala tayong problema. Tatalima tayo kaagad. Sa madaling salita, higit na mahirap ang magpakabuti kaysa magpakasama. Subalit, ang kailangan lamang dito ay ang pagsusumikapan natin. Iwasan natin. May mga pagkakataon, halimbawa, na iyain tayo ng ating kapwa Katoliko na magkaroon ng holy hour o ano mga aktibidad sa simbahan o sa parokya. Marami tayong dahilan. Nagdadahilan tayo na may darating tayong mahalagang kausapin o kaya lahat-lahat ng pag-aalibay ginagawa natin. Subalit ulitin nga natin kapag kabisyo ang pag-uusapan, napakadali natin tatalima. Ngunit makita natin ang malaking pagkakaiba ng paggawa ng kabutihan at ng kasamaan. Sa paggawa ng kabutihan, napakaraming balakin. May mga hadlang. Nais natin magpakabuti, may mga pumipigil. Malakas ang tukso ng demonyo kaysa bulong ng ating Anghel de la Guardia, kaysa bulong ng ating Panginoon na tayo ay magpakabuti. Nagagawa tayo ng kabutihan sa lahat ng pagkakataon. Madali tayong matukso. Totoo, marami sa atin ang nagsisimba. Ngunit, ano ang nangyayari? Sa loob ng simbahan, nakikita mo, nagsiselfone, nagka-gadget, o kung ano-ano mga ginagawa na hindi dapat gagawin. Na alam naman natin hindi maganda. Ngunit bakit natin kayang gagawin sa loob ng simbahan? Magiging sa paggastos sa tahanan. Kung para sa kabutihan ng ating gagastusin, mahirapan tayong dudukot sa ating mga bulsa. Parang bagang may magpipigil. Minsan na nangyayari ito sa inyong kagabay sa ating pagsisimba. Yung panahon ng offertory,
yung mag-alay tayo para sa simbahan. Talagang pinipili natin ang pinakamalaking halaga na nasa ating bulsa. Kaya tuloy, minsan may mga katawa-tawang pangyayari sa loob ng simbahan. Tulad nga nung nakwento ng ating isang kaibigan na nagsimba. Sabi niya nang dumating daw ang offertory, alam niya pinaghiwala na yung piso at yung 1,000. Subalit ang dukutin niya, nang nakita niya doon sa collection box, may iba ang kulay. Pero hindi siya umiimik, nahihiya siya. Tinitingnan na laman niya ang 1,000 niya napunta doon sa collection box. At lalo siyang napahiya sa sarili. Nung kinalabit siya ng kanyang katabi at sabi, Brad, pira mo na hulog. Binulong siya sa lugar habang nagbimisa. At sa hiya daw niya, hindi niya pinapansin, pinapabayaan niya. Ngunit huwag tayong madismaya sa ganito mga sitwasyon. Sa lahat ng pagkakataon, sisikapin natin kabutihan ng ating magagawa. Magsakripisyo tayo. Dagdagan natin ang ating pasensya. Kalmahin natin ang ating pag-iisip. Lagi natin ilalagay sa ating kaisipan ang mga dapat natin gawin. Sapagkat alam naman natin na ang ating pag-iisip ay siyang utos ng ating mga puso. So kung ano ang laman ng ating puso, yun din ang laman ng ating pag-iisip. At maaring yun din ang ating magagawa. Pabayaan na natin sasabihin, makipot ang daan patungo sa kabutihan. Huwag na natin itong iisipin. Ang iisipin natin ay yung paggawa ng kabutihan. Kung magagawa ng iba ang magiging mabuti, bakit hindi natin kayang gawin? Na madaling salita, laging nandyan ang sakripisyo, ang pagbibigay ng kaukulang pasensya at ang tamang pag-iisip. Madali tayong matukso, kaya labanan natin ang anumang tukso. Huwag natin sundin yung nakalob sa awiting o tukso, layuan mo ako. Hindi lalayo sa atin ang tukso. Kakapit at kakapit sa atin ang tukso. Sapagkat higit na mabulada o mabula ang mga manunukso. Magagandang pananalita, magagandang pangyayari ang darating. Tulad ng limbawa sa sugal. Pari, maganda ang isasabog ko ngayong manok. Kailangan natin, pustan natin yan. Maganda ang laban yan. Babainggan nyo tayo. Pero pagkasabihin sa atin, Brad, pwede ba pupunta tayo sa holy hour? Pwede ba pupunta tayo sa pandasal na ganito? Well, pare, Brad, marami akong nagawin. Naghihintay si Mrs., naghihintay aking mga anak. Pagdating sa inuman, kaya natin abutin tayo ng umaga. Ika nga, sky is the limit. Pero pagdating sa paggawa ng mabuti, sa kawang gawa, sa pagdarasal, sa pagbibigay ng oras at panalangin, mahihirapan tayo. Tandaan lamang natin, totoo, sadyang makipot ang daan patungo sa kabutihan. Ngunit, ang daang bako-bako ay atin ding malalampasan kung ating pagbubutihin ang ating pag-iisip. Ibuhos natin ang magandang pag-iisip sa lahat ng dapat nating gawin.